Noong May 2021 ay may nilabas na horror movie sa United Kingdom na may pamagat na The Conjuring, The Devil Made Me Do It, na mas kilala sa tinatawag na The Conjuring 3. Gaya ng alam natin, ang The Conjuring ay isa sa mga pinakanakakatakot na horror movie na nilabas sa mga nakaraang taon. Pero lingid sa kaalaman ng mga tao na yung ilan sa mga senaryo sa mga palabas na to ay hango talaga sa totoong buhay. Bagaman ang kabuuan ng The Conjuring 3 ay hindi talaga hango sa totoong pangyayari, pero yung mga salita sa pamagat nito na The Devil Made Me Do It o sa Tagalog ay ang Diablo ang nagtulak sa akin para gawin ito ay mga salitang nanggaling sa isang tao at hango sa totoong pangyayari na naganap noong 1974. Na kung alam lang ng mga tao kung saan ang galing yung mga salita na yun sa pamagat ay mag-iiba siguro yung pagkakaintindi nila sa mga salita na yon. Ang kwento na to ay mula sa isang lalaking namuhay noon sa England na mas kilala noon na lalaking sinapian ng 40 demonyo. Isang kwentong minsan ang tumakot sa kabuuan ng United Kingdom. 50 taon na ang nakakalipas. Kwentong parang pinaghalong The Conjuring at The Exorcism of Emily Rose. Nagsimula itong lahat noong October 1974 nung rumispondi si Officer Clark at si Officer Brent sa isang tawag na may lalaki daw na naglalakad sa kalsada na nakahubot-hubad. Pagdating nila dun sa lugar, nakita nila itong lalaki na puro dugo yung katawan, kaya tumawag agad sila ng paramedics. Pagkatapos ay nagtanong-tanong sila dun sa lugar kung saan nakatira tong lalaki. At nung nalaman na nila kung saan, pagdating ng paramedics ay sabay na sila pumunta dito. Pagdating nila dun sa bahay na tong lalaki, nakita nilang bukas yung pinto at sumilip tong 2 pulis dun sa loob. Dito ay nakita nilang napakaraming dugong nakakalat at may nakita silang isang bagay na nakahiga dun sa sahig. Una, hindi nila maintindihan kung ano to. Pero nung segundong na-realize nila kung ano ba yung bagay na tinititigan nila, ay nagmadali silang tumakbo papalayo dun sa bahay. Tumawag kaagad sila ng backup at wala pang isang oras ay nagdatingan na dito yung napakaraming pulis at napakaraming media network para ibalita kung ano ba yung bagay na natagpuan nung 2 pulis. Dahil sa bahay na yon natagpuan ang pinaka-nakakadiri at pinaka-nakakakilabot na crime scene sa kasaysayan ng England hanggang ngayon. Ang kwento na to ay hindi masyadong kumalat dahil may kinalaman dito ang isang malaking relihiyon sa bansa. Pero ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ba to nagsimula at kung ano ba talaga nangyari sa bahay na yon. Kaya naman kung kagaya kitang mahilig manood ng mga anime, mapa Korean drama man o mga movies, ay personal kong nire-recommenda sa inyong gamitin itong Lock Lock app. Bukod sa libre ito, ang resolution din ng mga movie dito ay umaabot ng 1080p. Nakapareho lang ng mga streaming app na binabayaran ng karamihan buwan-buwan. Panigurado ako narinig nyo na yung Squid Game 2 ay kakalabas lang. Mapapanood nyo rin yun dito ng libre sa kompletong episodes. At sa mga anime naman ay nandito rin yung One Piece, pati yung isang anime na kakalabas lang ngayon na sikat na kaagad na Taro Sakamoto, na isa sa mga best-selling manga. Yung 2 episode na release nila ay nandito na rin kaagad. Nasa app din na to yung mga sikat na Korean drama at yung mga Korean drama gusto nyong panoorin. Nasa baba ng video na to yung link ng app na to. I-click nyo lang yung link at i-download nyo na. Gaya ng sabi ko ay magagamit nyo to at mapapanood nyo yung mga to ng walang bayad. May translation na rin yung mga to at 1080p yung resolution. At kung na-download mo na itong Lock Lock app, simulan na natin ang kwento. Noong early 1970, si Michael Taylor ay tahimik at masayang namumuhay kasama yung asawa niya si Christine, kasama yung 5 rin nilang mga anak. Nakatira sila sa Ossett sa West Yorkshire, isang lugar ito sa England. Kilala si Michael sa lugar nila bilang matulungin at masiyahing kapitbahay. Sa kabilang banda naman ay kilala din siya bilang mapagmahal na asawa at komedyanteng tatay. Nabanggit pa nga ng mga kapitbahay nila na tuwing madadaan ka sa harap ng bahay nito nila Michael ay normal nang maririnig mo yung mga to na naglalaro at nagtatawanan. Bagay na hindi na nakakagulat dahil nga sa ugali ni Michael. Dala-dala niya yung pagiging masiyahin na to maging sa trabaho niya, na kahit na nakaka-stress minsan dahil sa dami nilang ginagawa, ay nakakahanap pa rin si Michael ng tiyempo para makapagkwento ng mga nakakatawang istorya. Hindi na nakakagulat na ganito yung ugali ni Michael, na parang wala itong problema dahil meron siya nung bagay na halos lahat yata ng tao ay pinapangarap. Ito yung mapagmahal na asawa at 5 mababait at makukulit na mga anak. Ang nakakalungkot lang ay nagbago to lahat nang dahil lang sa isang insidente noong 31 years old na si Michael noong early 1974. Habang may inaayos si Michael sa bubong nila,
ay nalaglag siya sa pagkakatayo niya sa hagdan at bumagsak siyang una yung likod niya. Hindi naman ito ganong kalala, ang kaso nga lang ng mga lumipas na linggo ay lumala ng lumala yung pagsakit ng likod niya. Dumating na sa puntong hindi na siya makapaglakad at hindi na rin siya makapasok sa trabaho. Hanggang sa napilitan na nga siyang mag-resign. Malaking kalungkutan ang naidulot nito kay Michael. Siguro dahil hindi niya na magawa makipaglaro sa mga anak niya, hindi na siya makalabas. At nawalan pa siya ng trabaho kung saan marami din siyang mga kaibigan. Mula noon ay naging magagalitin si Michael, maging sa asawa at mga anak niya. Palagi siya nakikita ng mga kapitbahay niya nakaupo lang sa harap ng bahay nila at nakatitig sa kawalan. Nagpagamot naman siya at makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ulit siya makapaglakad ng maayos. Pero mabagal lang, hindi na gaya ng dati dahil pag nagkakamali siya ng hakbang ay sumasakit din ito. Nakahanap ulit ng trabaho si Michael na tagakatay ng hayop sa isang maliit na kumpanya sa lugar nila. Kapag umaatake yung sakit ng likod niya ay kinakailangan niyang agarang umuwi. Kaya naman sa kabila ng meron na siyang trabaho, magagalitin pa rin ito, palagi na rin tahimik at palagi na rin tulala kung saan. Yung asawa niyang si Christine at yung mga anak niya ay hindi na makapagbiro sa harap nito dahil kung hindi naman ito magagalit, hindi naman ito magsasalita. Talagang biglang baliktad yung sitwasyon ng pamumuhay nila nang dahil sa pakikitungo sa kanila ni Michael. Pero si Christine na asawa nito ay nakasuporta lang sa asawa niya. Hindi niya ito sinasabayan kapag nagagalit. Iniintindi niya to sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, yung isa sa mga kaibigan ng pamilya nila Michael na si Barbara Wardman ay bumisita sa bahay ng Taylor family dahil nabalitaan niya yung mga nangyayari at nag-aalala siya kay Michael. Pinaalalahanan niya yung mag-asawang si Christine at si Michael na huwag silang mawalan ng pag-asa dahil dumadating talaga sa buhay ang mga pagsubok. Sinabihan din sila ni Barbara na tuwing linggo ay nagsasagawa sila ng pagsisimba sa maliit na simbahan nila magkakapitbahay. Kung may oras sila, pwede silang bumisita dito dahil linggo-linggo halos lahat ng kapitbahay nila ay nandun. Nag-alala si Christine na baka magalit si Michael dahil tuwing sinasabihan at pinaalalahanan niya to na maglakad-lakad paminsan-minsan, bumisita sa mga kaibigan niya, ay nagagalit ito dahil para bang pinangungunahan daw siya sa mga desisyon niya. Na parang sinasabihan daw siyang wala siyang ginagawa sa buhay. Pero nagulat si Christine sa reaksyon ni Michael sa mga paalala na to ni Barbara dahil ang sabi nito ay susubukan niya daw. Noong 1970s pa lang, halos lahat ng taong nakatira sa bayan ng Oset ay linggo-linggo na talagang nagsisimba. Gaya ng sabi ni Barbara, halos lahat talaga ng kapitbahay nila Michael ay nagsisimba tuwing linggo. Yung pamilya lang nila ang iilan sa mga hindi pala simba. At hanggang nung September nung taon na yon, ay sumabay si Michael kay Barbara sa pagsisimba. At pagpasok pa lang ni Michael doon sa simbahan ng bayan nila, ay sinalubong kaagad siya ng mga masasayang muka ng mga taong nandun sa loob. At sinabihan kaagad siya ng welcome, tuloy ka, buti na anyayahan ka ni Barbara. At sa unang pagkakataon sa mga makalipas na buwan, ay nakita ni Michael yung sarili niyang nakangiti ulit. At dito niya na nakilala yung nangunguna sa pagsisimba na yon, na si Marie Robinson. Si Marie ang siyang nangunguna sa tuwing pagsisimba nila dito tuwing linggo. Siya ang nasa harapan, nagsasalita at nagbabasa sa Biblia. At siya rin yung pangunahing nagpapayo sa mga taong nagsisimba dito. Ang pangalan ng simbahan nila na yon sa pangunguna ni Marie ay Gover Christian Fellowship Group. Itong si Marie ay nakapalagayang loob kaagad ni Michael dahil parehong-pareho sila ng ugali. Mga ugaling meron si Michael bago mangyari yung aksidente niya sa likod niya. Masiyahin, palabiro at matulungin. At sa buong oras na nandun si Michael sa simbahan, kakwentuhan niya si Marie, ay halos nakalimutan na ni Michael yung sakit sa likod niya. Kaya naman halos araw-araw bawat magkakaroon ng pagkakataon si Michael, ay palagi siyang pumupunta dun sa simbahan para makita at makakwentuhan itong si Marie. Kahit patapos na yung pagsisimba nila ay nagpapaiwan dito si Michael na halos mas mahaba na yung oras na ginugugol nito sa simbahan kesa sa bahay nila. Pero yung saya, daldal at mga ngiti ni Michael sa simbahan ay hindi nakikita pag nandun siya sa bahay nila. Na para bang pag nandito siya at kasama niya si Marie, ay nakakalimutan niya yung mga problemang daladala niya sa mga nakalipas na buwan. At dahil nga sa mga bagay na to, sa pagpapaiwan ni Michael pagkatapos ng pagsisimba, sa pagpunta ni Michael dito ng halos araw-araw, na naiiwan lang silang dalawa ni Marie, ay hindi na naiwasan ang mga kwentuhan dun sa lugar nila na baka meron ng relasyon yung dalawa. At sa mga sumunod pa na araw na patuloy itong nangyayari ay nakarating na yung balita sa asawa ni Michael na si Christine. Nakakahalata na rin si Christine sa bagay na to dahil tuwing nagkakakwentuhan sila ni Michael ay si Marie palagi yung bukang bibig nito. At hanggang isang gabi, araw ng Martes, October 1, 1974, kung saan araw na meron silang pagtitipon dun sa simbahan, ay palihim na sinundan ni Christine si Michael papunta dito. At pagpasok ni Christine dun sa simbahan, nung nakita niya si Michael at si Marie nagngingitian, ay sumigaw si Christine dun sa loob ng simbahan nang sabi ko na nga ba ay meron kayong relasyon dalawa,
Tama nga yung mga kwento-kwento ng mga kapitbahay natin. Ngayon ay napakagandang pagkakataon para aminin nyo yung relasyon nyo dito sa harap ng mga kasama nyo pa magsimba. Nung gabi na yon, siguro mga nasa 30 katao lang silang nasa loob ng kwarto na yon o sa loob ng simbahan na yon. Nagkagulatan sila at nagtinginan sila kung saan nanggaling yung mga sigaw na yon. At dito ay nakita nga nila yung galit na mukha ni Christine na nakatingin kay Marie. Sumunod naman na ginawa ng mga tao ay tumingin naman sila kay Marie. At nakita nilang gulat na gulat din ito at si Marie naman ay tumingin kay Michael. At mula dito ay nagsimulang maglakad si Maring paatras at nagsisisigaw ito. Kaya naman yung mga kasama nila sa simbahan ay nagtinginan din kay Michael at nagsimula na rin magsigawan yung ilan sa mga to. Ayon sa interview nung ilan sa mga taong nandun sa simbahan noong mga oras na yon, kasama dito si Marie. Nung tumingin daw sila kay Michael ay nakita nilang nakatayo ito pero iba na yung itsura ng mukha niya. Para na itong mabangis na hayop o demonyo. Kulay gray na yung galit nitong mukha at nakatitig kay Marie. Hindi alam ng mga tao kung paano sila magre-react sa nakita nila. Hanggang sa tumakbo si Michael ng napakabilis papunta kay Marie sa gilid ng simbahan at kinapitan niya yung mukha nito at nagsisisigaw siya sa lengguwaheng hindi nila maintindihan. Kaya naman nagtakbuhan na yung mga kasama nila dun sa simbahan para awatin si Michael. At nung nailayo na nila si Michael kay Marie ay patuloy pa rin itong nagsisisigaw. Sa kabila ng 10 hanggang 15 katao na may hawak kay Michael ay hindi nila ito mapaupo. Kaya't ang ginawa nila ay kinapitan nila si Michael mula paa hanggang katawan at binuhat nila to. Idinapa nila to at dinaganan doon sa sahig ng simbahan at dito na sila lalong kinalabutan. Dahil sa kabila na nakadapa na yung buong katawan ni Michael, yung ulo nito ay nakataas pa din at nakatingin kay Marie. Na para bang kung iisipin ay bali na talaga yung leeg nito. Patuloy pa rin ito sa pagsasalita ng napakabilis sa lengguwaheng hindi naman nila naiintindihan. At hanggang sa nakita nilang pati si Maria ay nakatitig kay Michael at nagsasalita na rin ito sa lengguwaheng hindi nila maintindihan ng napakabilis. Na para ba nag-uusap yung dalawa na to na sila lang ang nagkakaintindihan. At dahil lahat sila ay hindi na alam ang gagawin, ang ginawa nila ay nagdasal sila ng sabay-sabay. Makalipas ang halos 1 oras nila tong ginagawa, nakita nilang si Michael ay nawalan na ng malay at si Marie naman ay nakabalik na sa sarili niya. At nung nagising na si Michael, ay wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Chinek nila yung katawan ni Michael kung may bali ba yung leeg nito, pero ang sabi niya ay okay lang daw siya. Bagay na pinagtataka ng mga tao dahil dapat ay bali na yung leeg nito. Nung gabi na yun ay nagkanya-kanya na sila ng uwi. Kinabukasan ay bumalik si Michael dun sa simbahan. Nakita niya dito si Marie, humingi siya ng pasensya, pati dun sa mga kasama nila sa simbahan nung gabi na yun. Dahil hindi niya daw talaga maalala kung anong nangyari. Pinatawad naman siya ng mga to dahil alam rin nila sa sarili nila na hindi si Michael yung hawak-hawak nila sa sahig nung simbahan nung gabi na yun. Dahil yung nasa harap nilang Michael ngayon ay hirap sa paglakad na malayong malayo sa Michael na pinipigilan nila. Ang ginawa ni Marie at ng mga kasama niya ay lumapit sila sa mas malaking simbahan sa England na simbahang tinatawag na Anglican Church. Dito ay may pari silang nakausap, kinuwento nila kung ano nangyari nung gabi na yon. Tinignan din nila at kinausap si Michael. At ayon sa mga impormasyong naipon nila, na yung tao na to ay hirap sa paglakad. Pero nung gabi ng October 1 ay napakalakas nito at naigalaw nito yung leeg niya at yung mga buto niya sa posisyong imposibleng magawa ng isang normal na tao. Kaya naman yung Anglican Church ay nagpadala ng isang pare na si Peter Vincent at kasama nito yung isang pastor ng Methodist na si Reverend Raymond Smith para puntahan si Michael at magsagawa ng exorcism. Kinausap nila to si Michael at kailangan itong pumayag sa exorcism bago nila to gawin. Pumayag naman ito pati yung asawa niyang si Christine at napagkasunduan nilang gawin ito sa St. Thomas Church. Mas malaki itong simbahan para meron silang espasyo at gagawin nila to ng October 5, Sabado ng 10:00 ng gabi. At eksaktong 10:00 ng gabi, October 5, 1974, sa St. Thomas Church ay nagsimula ng panalanginan ni Peter Vincent at ni Raymond Smith, si Michael Taylor, sa gitna ng simbahan na yon. Sa gitna rin ng mga taong kasama nila si simbahan, kasama dito si Marie, pati yung asawa ni Michael na si Christine. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nagsimula na magkumbulsyon yung katawan ni Michael. Kaya naman napilitan silang ihiga ito sa sahig habang nakatali yung mga kamay at paa nito. At dito na nga nagsalita ito ng mga salitang hindi nila maintindihan. Nagsisimula itong dumura kung saan saan at nagpupumiglas ito ng napakalakas mula dun sa pagkakatali niya na nagsisimula na magtunugan yung mga buto nito. Na para bang nasasaktan siya sa mga salitang binabanggit ng dalawang pare. Ganito lang ang ginagawa ni Michael habang sumisigaw siya ng napakalakas. Umabot pa ito ng halos 8 oras ng tuloy-tuloy. Isipin na lang natin yung pagod na mararamdaman ng isang tao
kung gagawin ito. Sa dami na nangyari nung 8 oras na yon, naglagay na sila ng krus sa bibig ni Michael, ilang dasal na yung ginamit ng 2 pare, at dito ay bigla na lang nahimatay at tumigil si Michael. Pagkagising nito ay pinaliwanag ng 2 pare kung ano mga nangyari, at dito ay sinabi nilang may 40 demonyo na nakasanib sa iyo. Pero wag ka mag-alala, 37 sa mga to ay napaalis na namin. Pagod ka na, pagod na rin kami, magpahinga na muna tayo at ituloy na lang natin to sa susunod na pagkakataon. Papanalanginan ka na lang namin para hindi na ito umatake. Makalipas ang ilang minuto, si Michael at si Christine ay umuwi na sa kanila. So linggo na to, October 6, 1974, katanghaliang tapat ay may isang babaeng tumawag sa emergency line ng England. Ang sumbong nito ay nakita niya daw yung kapitbahay niyang si Michael Taylor. Nakahubad-hubad ito na punong-puno ng pintura yung katawan na tumatakbo sa street nila. Dito na nga rumisponde si Officer Clark at si Officer Brent. Pagdating nila dito sa bayan ng Oset, sinundan nila kung saan tumakbo itong nakahubad-hubad na si Michael at kinilabutan sila sa nasaksihan nila. Nakita nilang itong si Michael ay nakahubad-hubad at nakasiksik yung katawan nito sa gilid ng bahay ng kapitbahay nila habang tumatawa ito ng boses pambata. Kaya naman binalutan nila yung katawan nito at kinausap nila to, pero hindi ito sumasagot ng maayos. Nakita nilang puro dugo yung katawan nito na inaakala ng kapitbahay nilang pintura. Naisip ng 2 pulis baka may sugat to sa katawan, kaya tumawag kaagad sila ng paramedics. Pagdating ng ambulansya, pumunta naman yung 2 pulis sa bahay ni Michael para sabihin sa mga kasama nito sa bahay na nasa ospital itong si Michael. Nakita nilang bukas yung pintuan dito kaya sumilip dito si Officer Brent at si Officer Clark. Dito ay nakita nilang may mga dugo din dun sa sahig at may tinititigan sila ditong bagay na hindi nila maintindihan. At nung na-realize nila kung ano ba yung bagay na yon, ay tumakbo sila papalayo dito at sabay silang sumuka. Tumawag kaagad sila ng backup at wala pang 1 oras ay napakarami ng pulis na nakapaligid sa bahay nila Michael pati na rin mga media network. Dahil doon nila natagpuan ang itinuturing na pinaka nakakakilabot at pinakakarumal-dumal na crime scene sa kasaysayan ng England hanggang ngayon. Dahil matapos yung exorcism kay Michael, nung sinabi ng mga pare na may 3 demonyo pa sa'yo na hindi namin natatanggal at yung 3 demonyo na yon ay mga bayolente na silang nagtuturo sa mga taong gumawa ng masama. Pagka-uwi ni Michael at Christine sa bahay nila, siguro makalipas ang 2 oras, ay binugbog ni Michael si Christine hanggang sa mawalan ito ng malay. Pinagluray-luray niya yung mukha nito. Pagkatapos ay naghubad siya at ipinahid niya sa katawan niya yung mga dugo ni Christine. At nakita ni Michael yung alaga nilang aso at sinakal niya to hanggang mawalan ng buhay. At hanggang naglakad-lakad na nga si Michael sa street nila at dumating yung mga pulis sa bahay nito. Hinanap ng mga pulis yung murder weapon na ginamit ni Michael pero wala silang makita. Kinalaunan ay nalaman din nila na wala pala talaga siyang ginamit na murder weapon. Kundi ang ginamit niya lang sa ginawa niya kay Christine pati dun sa aso ay kamay niya lang. Pagkatapos mawala ni Christine ng malay, pinagluray-luray niya yung mukha ng asawa niya. Dito ay dinukot niya yung mga mata, inihiwalay niya yung dila at halos wala ng laman na nakadikit sa mukha ni Christine. Gamit lang din yung kamay niya ay pinagwatak-watak niya rin yung katawan ng aso. Dinala ngayon si Michael sa presinto at kinulong siya. Nung nakabalik na si Michael sa sarili niya, ay tinanong siya ng mga pulis kung bakit niya to nagawa. At dito ay nagkwento na nga si Michael tungkol sa mga nangyari sa kanya, pati yung eksorsismong ginawa sa kanya. Ang sabi pa niya ay alam niyang mali yung ginagawa niya, pero yung demonyo ang nagtulak sa kanya para gawin to. Pagkatapos ito mangyari habang gumugulong yung investigasyon, ay nabalita na nga ito sa United Kingdom. Maraming mga tao ngayon ang sumisisi sa Anglican Church, lalo na dun sa 2 paring gumawa ng exorcism kay Michael dahil pinilit nilang ipasok sa isip nito at paniwalaing meron siyang demonyo sa katawan na siyang nagtulak sa kanya para gawin yung karumal-dumal na krimen na yon. Na silang simbahan ang dapat nagtuturo ng mga positibong bagay sa mga tao pero sila pa nagtuturo sa mga to ng kung ano-anong paniniwala. Wala namang kasong naisampa sa kanila pero hindi maitatangging maraming nagalit sa simbahan. Ang hatol kay Michael ay not guilty by reason of insanity. Kaya't imbis na sa kulungan ay dinala siya sa Broadmoor Hospital, isang psychiatric hospital. At makalipas ang 4 na taong gamutan, nung sa tingin nila ay magaling na si Michael at kaya na nitong mamuhay, ay nirelease nila to noong July 1979. At patuloy ulit itong namuhay sa Oset, pero dahil hindi niya na ulit nakasama yung mga anak niya, ay puro kalungkutan ulit yung inabot niya. Pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin siya namumuhay sa Oset, na parang hindi siya ang gumawa ng tinuturing na karumal-dumal na krimen sa England.
Ang Anglican Church ay pinagbawalan na yung mga pari nila o kahit sino pa sa kanila na gumawa ng exorcism matapos yung insidente na to. At hanggang ngayon ay umiiral pa rin yung batas na to sa simbahan. Gusto ko lang din sabihin na hindi kumpirmado o walang ebidensya na meron talagang relasyon si Michael at si Marie. Marami mang mga article na inuugnay yung mga salitang devil made me do it sa iba't ibang mga pangyayari gaya na lamang sa Connecticut na nangyari noong 1981. Pero sa kwento na to, ang mga salita na to ay galing talaga kay Michael Taylor. At dito na nga hinango yung ilang mga senaryo sa The Conjuring 3. At kung interesado ka namang malaman kung sino yung pamilyang nasa likod ng The Conjuring 1, ay nagawan ko na rin to ng kwento na halos 1,000,000 na yung views. Iiwanan ko na lang din yung link sa description. Gusto ko din palang banggitin dahil may mga taga-ibang bansa tayong viewers na nagtatanong tungkol sa membership nitong channel. Ito yung option kung saan buwan-buwan nagbabayad yung viewers sa creators. Nagkakaroon sila dito ng perks gaya ng mga video para sa kanila lang or videos for members only. Hindi ko siya pinopromote guys dahil gusto ko lahat ng content na ginagawa ko ay napapanood nyong lahat na hindi nyo na kailangan magbayad dahil mapapanood nyo to ng libre. Pero kung gusto nyo suportahan tong channel ay merong thanks button sa baba ng video na to na kung saan pwede kayo mag-send ng gifts pero hindi to buwan-buwan. Sa ganitong paraan malaki ang may tutulong nito dito sa channel. Thank you for watching guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.